Pinakamapanganib na manok sa buong mundo. Nasa Pilipinas? Number 10. Rhode Island Red. Huwag kang magpapalinlang sa kanilang simpleng itsura dahil ang Rhode Island Red ay isa sa pinaka-agresibong domestic chicken sa buong mundo. Sila ay unang pinalaki sa Amerika noong late 1800s at kilalang kilala bilang mahusay na egg layers. Pero pagdating sa ugali, ibang usapan na to. Ang mga tandang ng Rhode Island Red ay notorious sa pagiging bully. Maraming farmers at backyard racers ang nagsasabing sila raw ang isa sa madalas na umaatake sa mga tao, lalo na kapag may pumasok sa kanilang teritoryo. Kapag naramdaman nilang may banta sa kanilang mga inahin, agad silang sumusugod gamit ang matutulis nilang tuka at paa. May mga kaso pa nga sa ibang bansa kung saan nasugatan ng mga bata dahil sa pag-atake ng Rhode Island Red Rooster. Hindi sila ganoon kalaki pero sobrang tapang nila. Kahit mas malaking hayop, minsan sinusugod nila. Interesting fact lamang, ang Rhode Island Red ay official state bird ng Rhode Island sa Amerika. Pero kahit sikat sila sa pangingitlog, kilala rin sila bilang isa sa pinakamainitin ng ulo na tandang sa poultry world. Number 9. Sumatra. Diretso tayo sa Indonesia dahil dito nagmula ang isa sa pinakamisteryosong lahi ng manok, ang Sumatra Chicken. Sa unang tingin, sobrang elegante nila dahil sa kanilang makintab na itim na balahibo at mahabang buntot. Pero sa likod ng kanilang magandang itsura ay isang napaka-agresibong ugali. Ang Sumatra ay kilalang mataas ang fight instinct. Mabilis silang mataranta at magpanik kaya madalas silang umatake kapag nakakaramdam ng panganib. Dahil mahusay silang lumipad, mas mahirap silang kontrolin kumpara sa ordinaryong manok. Ang mga tandang ng Sumatra ay sobrang teritorial. Hindi sila basta nagpapasok ng ibang tandang sa kanilang area. Kapag may sumubok agad, silang sasabak sa brutal na laban. Kahit nga mga tao minsan tinutuka nila kapag nai-stress o nagugulat. Isa sa kakaibang fact tungkol sa kanila, noong panahon ginagamit daw sila sa ceremonial na paglalaban ng mga manok sa Indonesia. Bawal yan dahil mabilis sila at elegant daw ang galaw sa laban. Number 8. Cornish or Indian game. Kapag pinag-usapan ng matitipunong manok, hindi pwedeng mawala ang manok na ito. Ito ang isa sa pinakamuscular na lahi ng manok sa buong mundo. Sa sobrang kapal ng kanilang dibdib at lakas ng katawan, para silang bodybuilder ng poultry world. Kahit hindi sila ganun kabilis, sobrang lakas naman ang kanilang impact kapag umatake. Originally, pinalaki sila para sa paglalaro ng matatapang na manok sa England. Pero kalaunan, naging popular sila bilang meat chicken dahil sa laki at laman ng kanilang katawan. Sa katunayan, karamihan sa modernong broiler chickens ngayon may dugong Cornish. Pero kahit ginagamit sila sa meat industry, ang mga tandang nito ay sobrang dominant pa rin. Kapag masikip ang kulungan o may kalabang tandang, mabilis silang maging marahas. May mga pagkakataon pa nga na napapatay nila ang ibang manok dahil sa sobrang aggression. Interesting fact lamang, ang Cornish rooster kayang magkaroon ng sobrang lakas na sipa dahil sa kapal ng kanilang hita at paa. Kaya kapag nagalit sila, talagang delikado to. Number 7. Kubalaya. Isa ito sa pinakamagandang lahi ng manok sa buong mundo, pero huwag kayong magpadala sa kanilang eleganteng itsura Ang manok na ito ay mula sa Cuba at isa ring kilalang agresibong manok. Meron silang mahabang balahibo, makisig na tindig at halos parang pang-display ang dating. Pero kapag may kalabang tandang, biglang nagiging halimaw. Ang Kubalaya Roosters ay sobrang protective sa kanilang grupo. Kapag may ibang tandang na lumapit sa kanilang mga inahin, agad silang nakikipaglaban ng walang atrasan. Laban kung laban! Isa sa mga dahilan kung bakit delikado sila ay
dahil sa kanilang stamina. Hindi sila basta-basta napapagod sa laban, kaya kaya nilang makipaglaban ng matagal kahit sugatan pa to. Noong unang panahon sa Cuba, ginagamit sila hindi lang sa mga panlarong manok, kundi pati bilang simbolo ng tapang at katapangan sa mga rural communities. Number 6. Modern game. Sa unang tingin, parang kakaibang katawan ng modern game chicken. Mahaba ang paa, payat ang katawan at sobrang taas ng tindig. Para silang supermodel version ng mga manok. Pero sa likod ng kakaibang itsura nila, isang agresibong personalidad na namana nila mula sa kanilang fighting ancestors. Nabuo ang lahing ito sa England matapos ipagbawal ang paglalaban ng mga manok, kaya ginawa silang pang-display at exhibition birds. Pero kahit hindi na sila ginagamit sa laban, dala pa rin nila ang ugaling agresibo at dominante. Ang tandang ng modern game ay isang teritorial. Kahit maliit ang provocation lang, maaari silang umatake agad. Dahil mahaba ang kanilang paa, mabilis din silang makatalon at makasipa. Interesting fact lang ha, ang modern game chicken ay isa sa pinaka-difficult i-handle sa poultry exhibitions dahil madalas silang nagwawala kapag nai-stress. Number 5. Thai game fowl. Ito na ang isang sa mga pinaka-respetadong fighting chicken sa Asia. Ang lahing ito ay literal na ginawa para makipaglaro sa ibang mga manok. Kilala sila sa kanilang unbelievable stamina, bilis at fighting intelligence. Maraming breeders ang naniniwalang kaya nilang pag-aralan ang galaw ng kalaban habang nasa laban. Hindi lang sa bilis, sobrang tibay rin nila. Kahit duguan o sugatan pa tuloy pa rin sila sa pakikipaglaban. Kaya sa Thailand, mataas ang respeto sa lahing ito. Ang Thai game fowl ay kilala sa sobrang pagiging agresibo sa ibang tandang. Kadalasan, hindi sila pwedeng pagsamahin sa isang lugar dahil siguradong magkakapanapok ang dalawa. Interesting fact lang, ang ilang bloodlines ng Thai game fowl ay umaabot ng napakataas na presyo sa Southeast Asia dahil sa kanilang reputasyon sa laban. Pwedeng panglaban sa mga sa mga laruan ng mga manok. Number 4. Old English game. Ito ang isa sa pinakamatandang fighting chicken breed sa buong mundo. Ito ay may kasaysayang umaabot pa nung panahon ng Roman Empire. Bagamat hindi sila ganoon kalaki, sobra naman ang tapang nila. Sila yung tipong kahit maliit ay walang takot lumaban sa mga mas malalaking kalaban. Kilala sila sa pagiging mabilis, sobrang alerto at aggressive. Maraming breeders ang nagsasabing mahirap silang paamuin dahil natural na fighter ang ugali nila. Kapag may ibang tandang na pumasok sa kanilang teritoryo, halos automatic na ang pag-atake. Kaya sa maraming poultry farms, hiwalay talaga ang mga tandang na ito. Interesting fact, dahil sa kanilang historical importance, ang Old English game ay isa sa mga oldest preserved chicken breeds sa Europe hanggang ngayon. Number 3. Shamo. Kapag nakita mo ang Shamo chicken, parang hindi mo agad maiisip na manok siya. Dahil sa sobrang tayog at tindig nito, mukha silang miniature na dinosaur. Nagmula sila sa Japan at original na pinalaki sa para paglalaro ng mga manok. Ang ibig sabihin ng Shamo fighter or warrior. Ang mga manok na ito ay matangkad, matigas ang katawan at may napakalakas na fighting spirit. Isa sila sa mga bihirang lahi ng manok na halos hindi umaatras kapag nasa laban na. Kilala rin sila sa kanilang intimidating stare. Kapag may kalabang tandang, matagal muna silang nakatitig bago umatake. Para silang tunay na mandirigma, Isa sa pinaka nakakatakot sa kanila ay ang lakas ng kanilang sipa.
Dahil mahaba ang kanilang paa at matigas ang katawan, malakas ang damage na kaya nilang ibigay sa kalaban. May ilang Shamu chickens kamo na umaabot ng higit 30 inches ang taas kapag full grown na. Wow! Matangkad talaga to! Number 2. Asil. Ito na ang pinaka-legendary fighting chicken sa buong mundo. Sila ay kilala sa kanilang siksik na katawan, napakatibay na buto at walang takot na personality. Ang asil ay hindi basta-basta sumusuko kahit gaano pa katagal ang laban. Sa katunayan, maraming breeders ang nagsasabing ang asil ay isa sa pinaka-intelligent na fighting cocks dahil marunong silang maghintay ng tamang timing bago umatake. Sobrang teritorial din nila. Kapag may ibang tandang na lumapit, halos siguradong magkakaroon ng madugong laban. Kahit tao minsan sinusugod nila kapag pakiramdam nila merong banta. Alam nyo ba, ang ilang pure Asil bloodlines sobrang rare at mahal at ginagamit bilang base bloodline ng maraming modernong gamefall sa Asia. Halos 500,000 nga ang ibang benta dito. In peso ha? Number 1. Malay or Malay game. Ito ang pinakamapanganib na manok sa buong mundo. Ito ay isa sa pinakamataas at pinakamalaking fighting chicken sa planeta. Ang ilang Malay game roosters ay kayang umabot ng higit 3 feet ang taas! Wow! Dahil sa kanilang laki, lakas at agresibong ugali, marami ang natatakot sa kanila. Ang kanilang tindig ay halos parang maliit na velociraptor or dinosaur. Kilala sila sa pagiging fearless kahit mas malaki ang hayop o tao paminsan ang kaharap. Kaya kaya nilang umatake kapag nararamdaman nilang may banta. Ang Malay game ay may napakalakas na paa at matinding na spurs o tari. Dahil dito, napakalakas ng kanilang sipa at maaaring magdulot ng seryosong sugat. Bukod sa lakas, kilala rin sa kanilang intimidating behavior. Madalas silang nakatayo ng tuwid habang nakatitig sa kalaban bago umatake. Alam nyo ba na ang Malay chicken ay isa sa pinakamatandang gameful breeds sa buong mundo at pinaniniwala ang may dugong ancient jungle foal na malapit sa mga sinaunang manok ng Southeast Asia. At yan ang mga pinakamapapanganib na manok sa buong mundo at nasa Pilipinas pa nga yung iba. Pagkatapos natin makita ang count na ito, masasabi talagang hindi lahat ng manok ay cute at harmless. Ang iba sa kanila ay literal na ginawa para sa laban habang ang iba natural na sobrang agresibo at dominante. At kung nagustuhan nyo po ang ating video for today, please comment Rooster Tiktilaok. At syempre, may Pinoy dito, may Pinoy dyan, may Pinoy doon, at may Pinoy's World TV. Please hit comment, subscribe, like, and share.